2 taon na ang nakakaraan nang bigla na lang sumakit ang bewang ng anak ko. Sinabi ng doktor na nakakabahala ang mga resulta ng mga pagsusuri na dapat kaming pumunta sa mas malaking ospital para sa karagdagang pagsusuri. Kinabahan ako nang sinabi niya yon at alam kong may tsansa na may malubhang sakit ang anak ko. Pero naisip ko na ginagawa ko na ang tungkulin ko at nagsasakripisyo para sa Diyos magmula pa noon. Kahit nahaharap sa matinding paniniil ng Partido Komunista at pangungutya ng mga mahal sa buhay, di ako natakot, kundi nanatiling matatag. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ginawa ko para sa Diyos, poprotektahan niya ang anak ko sa anumang malubha. Nagpasuri pa ho ba kayo? Oo. Bumalik ang mga resulta na mayroon siyang cancer sa atay at liver cirrhosis. Sabi ng doktor, mayroon na lang siyang 3 hanggang 6 na buwan para mabuhay. Di ko talaga to inaasahan at naupo lang ako ron, na para bang ako'y paralisado. Di ko matanggap ang realidad na to. 37 pa lang siya. Paano siya nakakuha ng ganon? Hawak-hawak ko ang mga resulta ng pagsusuri at nanginginig ang mga kamay ko. Inisip ko kung mali ba yung diagnosis na ginawa ng doktor. Naupo ako sa gilid ng kama, nakatulala, at matagal bago ako natauhan. Tumulo ang mga luha sa mukha ko. At naisip ko, napakabata niya. Paano siya nagkasakit ng malubha? Kahit isa lang sa mga yun ay nakakamatay na. Pero 2 pa kaya? Siya ang haligi namin. Ano ang gagawin ng pamilya namin kung mawawala siya? Ang pinakamasakit na bagay sa buhay ng isang tao ay ang paglilibing ng anak. Mas lalo akong nagiging miserable. Pinagagalitan ako ng mga kapamilya. Sinasabing, paano siya nagkasakit kung isa kang mananalig? Hindi siya pinoprotektahan ng Diyos mo. Kaya anong silbi nun? Sabi rin nila, nakalimutan ko na ang pananampalataya ko at alagaan na lang ang anak ko. Talagang naging miserable ako dahil sa kanilang paninisi sa akin. Palagi akong nasa bingit ng pag-iyak at natutulala. Niayaw kong manalangin o magbasa ng mga salita ng Diyos, talagang nasa kadiliman ako. Umusal ako ng panalangin, Diyos ko. Dahil sa karamdaman ng anak ko, talagang nahihirapan ako at di ko kaya. Patnubayan mo po ako na maunawaan ang iyong kalooban. Isang araw, nabasa ko to sa mga salita ng Diyos. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o maging negatibo ang kalooban. O di malinawan ang kalooban ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ngunit ano't anuman, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos. At huwag itanggi ang Diyos gaya ni Job. Bagamat mahina si Job at isinumpa ang araw ng kanyang sariling pagsilang, hindi niya itinanggi na lahat ng bagay sa buhay ng tao ay ipinagkaloob ni Jehovah. At na si Jehovah rin ang siyang babawi sa lahat ng to. Paano man siya sinubok, pinanatili niya ang pananalig. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagperpekto na di nakikita o nadarama ng mga tao. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ang iyong pananampalataya. Kinakailangan ito kapag may isang bagay na di nakikita ng mata lamang. At kinakailangan mo rin to kapag di mo mapakawalan ang mga kuro-kuro. Pag di malinaw sa'yo ang gawain ng Diyos, kailangan mong magkaroon ng pananalig at magkaroon ng matatag na paninindigan at tumayong saksi. Amen. Amen. Nakikita ko sa mga salita ng Diyos na ang pagkakaroon ng malubhang sakit ng anak ko'y isang pagsubok sa akin
At kailangan kong umasa sa pananalig ko para malagpasan yon. Naisip ko si Job, na ninakawan ng lahat ng kayamanan niya at mga alagang hayop. Namatay ang lahat ng anak at napuno siya ng mga pigsa. Kahit nahaharap sa pagsubok, nakahanda siyang isumpa ang sarili niya bago sisihin ng Diyos at pinuri niya ang pangalan ni Jehovah. Nagbigay siya ng isang magandang patotoo para sa Diyos. At noong pinagdaraanan niya ang lahat ng ito, tinuya siya ng mga kaibigan, pinintasan siya ng asawa niya at sinabihan na talikuran ang Diyos at mamatay. Sa panlabas parang ang asawa at mga kaibigan niya ang umaalipusta sa kanya. Pero sa likod nun, si Satanas ang tumutukso kay Job, gamit ang mga salita ng tao para ipagkanulo ni Job ang Diyos. Pero di nahulog doon si Job. At tinuligsan niya ang asawa niya bilang isang babaeng hangal. Mga panlalansi ni Satanas ang nasa likod ng mga pag-atake ng mga kaibigan at pamilya ko. Kailangan kong tumayong saksi para sa Diyos. Di ako pwedeng makinig sa kanila. Sa puntong yun, hindi na ako ganoon kamiserable at mahina. Ano ang nangyari sa kondisyon ng anak mo? Oo nga. Inoperahan siya matapos ang 2 linggo. At nakontrol ang kanser matapos yun. Naisip ko na baka kaawaan siya ng Diyos dahil sa pananampalataya ko na baka gumaling siya kung magpapakita ang Diyos ng ilang himala. Umaasa ako na magiging ganap ang paggaling niya. Iniisip ko kung gaano sana kaganda iyon. Naisip ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Hinahangad mo ang kapayapaan matapos maniwala sa Diyos. Nang malulusog na anak at asawang maganda ang trabaho. Na makapag-asawa ng maayos ang iyong mga anak. Makapag-araro ng mahusay at magkaroon ng magandang panahon para sa iyong mga tanim. Ito ang iyong hinahanap. Hinahangad mo lang ang maginhawa na walang mga aksidente sa iyong pamilya. Na ang hangin ay lampasan ka lang at ang dumi ay di dumampi sa iyong mukha. Na ang iyong mga tanim ay di bahain. Na ikaw ay di madamay sa sakuna. Na mabuhay ka na yakap ng Diyos, tumira sa maginhawang tirahan. Ang duwag na kagaya mo na palaging naghahabol sa laman. Mayroon ka bang puso? Mayroon ka bang espiritu? Hindi ka ba isang hayop? Kusa kong ibinibigay sa iyo ang tunay na daan. Di ka naghahanap. Isa ka ba sa mga naniniwala sa Diyos? Ipinagkakaloob ko ang tunay na buhay, pero di mo hinahangad. Wala ka bang pagkakaiba sa baboy o aso? Amen. Amen. Tumatagos na inihayag ng mga salita ng Diyos ang mga alanganing pananaw ko sa pananalig at mga motibo para sa mga pagpapala. Talagang napahiya ako. Nung nanalig ako sa Panginoon, mga pagpapala't biyaya ang hinahanap ko. Umaasang pagpapalain ang buo kong pamilya. Mula nang tanggapin ang Diyos sa mga huling araw, hindi ako kailanman garapalang nanalangin sa Diyos para hingin ang biyaya niya. Pero di ko hinanap ang katotohanan at di ko naunawaan ang Diyos. Mali na naghangad ako ng labi sa panahong to at nang walang hanggang buhay sa darating na panahon. Akala ko dahil nagsakripisyo ako para sa Diyos, gugunitain at pagpapalain niya ako na dapat niyang protektahan ang pamilya ko mula sa sakit at sa sakuna at gawin kaming malaya sa kasawian. Kaya iniwan ko ang lahat para gawin ang tungkulin ko. Lubos na masayang magtiis ng anumang pagdurusa. Pero nang masuring positibo sa kanser ang anak ko, lubos akong nalubog sa sakit na makita siyang may karamdaman. At nawalan ako ng gana sa tungkulin ko. Nagsagawa ako ng mabababaw na kalkulasyon ng kung gaano karami ang iginugol ko at pinagdusahan ko. Nakikipagdebate sa Diyos. Sinisisi siya dahil sa di pagprotekta sa anak ko. Ang sitwasyong hinarap ko't
Ang mga salita ng paghatol at pahayag ng Diyos ang nagpakita sa akin na mali ang pananaw ko sa paghahanap ko sa aking pananalig. Di ko isinusuko ang mga bagay para sa pananalig ko para hanapin ang katotohanan at alisin ang katiwalian ko. Kundi yun ay kapalit ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Nakikipagtransaksyon ako sa Diyos, ginagamit siya at dinadaya siya. Oo. Nakatutok ako sa paghahanap ng proteksyon ng Diyos para sa pamilya ko na ilayo kami sa mga unos, karamdaman at sakuna. Anong kaibahan ko sa mga relihiyosong kumakain ng mga tinapay at nabusog? Nakita ko kung gaano ka nakaririmarim ang pananaw ko sa paghahanap. Tapos napagtanto ko na ginagamit to ng Diyos para dalisayin ako at para iligtas ako. Kung hindi, di ko makikita kailanman ang katiwalian at satanikong disposisyong ito sa loob ko. Pakiramdam ko, napakalaki ng utang ko sa Diyos. At lumapit ako sa Kanya para manalangin. Handa nang ilagay sa mga kamay ng Diyos ang kalusugan ng anak ko at magpasakop sa Kanyang paghahari. Salamat sa Diyos. Ang mga salita ng Diyos lang ang naghahayag ng mga karumihan at motibasyon para sa mga pagpapala sa ating pananampalataya. Totoo yan. Nagkaroon ng 3 o 4 na operasyon ang anak ko matapos yun. Sunod-sunod at parang pabuti na siya ng pabuti. Kumakain na siya ng mabutit, nakakagawa ng ilang gawain. Sobrang saya ko noon. Lalo na nang nakita ko siyang kumakanta at sumasayaw kasama ang anak niya na mukhang napakalusog. Nakakabawi na siya ng maayos. Oo nga. Pakiramdam ko, may pag-asa para sa kanya. Iniisip ko, isang hatol ng kamatayan ang sakit niya at hindi na siya tatagal ng 6 na buwan pa. Pero mas mahaba na yun doon at maayos na ang kalagayan niya. Pagpapala at proteksyon yun ng Diyos. Kung nagpatuloy ng ganoon ang mga bagay, mukhang tuluyan na siyang gagaling. Pero hindi humantong ang lahat sa gaya ng inaakala ko. Biglang hindi na siya makakain ng anumang pagkain ng hindi nagsusuka. Nagsimulang mamaga at lumaki ang tiyan niya at hirap siyang maupo. Nagpasuri siya at bagaman hindi kumalat ang kanser sa katawan niya, lumalala naman ang cirrhosis at nagkakaroon pa siya ng liver ascites. Nagkaroon siya ng 2 pang operasyon pero hindi pa rin bumuti ang kanyang cirrhosis. Pakiramdam ko, papalapit ng papalapit sa kanya ang kamatayan. At nawalan na naman ako ng pag-asa. Ano ang iniisip mo noong panahong yun? Puno ako ng mga reklamo. Nang makita kong bumubuti na ang kondisyon ng anak ko, hindi ko naintindihan kung bakit lumalala na naman. Isa siyang napakabuting anak, kasundo niya ang lahat at hindi siya gumawa ng masama. Mabubuting bagay ang sinasabi tungkol sa kanya ng lahat ng tao. Hindi siya ganoon kapabor sa pananampalataya ko. Pero hindi rin siya humadlang. Bakit siya magkakaroon ng nakamamatay na sakit? Kalauna naisip ko, ibinabahagi ko ang ebanghelyo bilang isang mananampalataya. Malaki ang pagpapahalaga ko sa anumang nangyayari sa iglesia. Nagsimulang tutulan ng pamilya ko ang pananampalataya ko dahil sa partido. Pero anumang pagtutol ang harapin ko, hindi ako matras. Patuloy kong ginawa ang tungkulin ko. Napakarami ko nang isinuko. Kaya bakit ko kinakaharap ito? Ito ba ang kapalit ng lahat ng taon ko ng pagsasakripisyo? Hindi ko yon sinabi. Pero nagapi ako ng pakiramdam na to na nagiging hindi matuwid ang Diyos. Naging pesimista ako, malungkot at malabo ang isip sa lahat ng oras. Nawalan ako ng pag-asa. Labis akong nagdurusa at umiiyak sa lahat ng oras. Magiging masakit talaga ang ganong bagay para sa sinuman. Paano ka nakalaya sa ganoong kalagayan mo? Sa pamamagitan ng panalangin at mga salita ng Diyos,
May isang sipi akong nabasa. Ang pagiging matuwid ay hindi pagiging patas o makatwiran o pagiging pantay. Pagbabayad sa'yo batay sa natapos mo o pagbibigay ng nararapat para sa iyong pagsisikap. Hindi ito katuwiran. Magiging matuwid pa rin ang Diyos kahit na inalis pa niya si Job pagkatapos magpatotoo ni Job sa kanya. Bakit ito tinatawag na katuwiran? Madaling sabihin na matuwid ang Diyos kapag umaayon ng isang bagay sa kuro-kuro ng tao. Ngunit kapag hindi umaayon ng isang bagay o hindi nila ito maintindihan, nahihirapan ang mga tao na sabihin na matuwid ang Diyos. Kung winasak ng Diyos si Job noon, hindi masasabi ng mga tao na siya'y matuwid. Gayunpaman, kung ang mga tao man ay ginawang tiwali o hindi, kailangan bang bigyang katwiran ng Diyos ang kanyang sarili? O ipaliwanag ang batayan niya kapag nilipol niya sila? Dapat ang batayan ba'y di ko sisirain ang kapaki-pakinabang, sisirain ko ang mga hindi? Di kailangan. Maaaring iwasto ng Diyos ang tiwaling tao paano man niya naisin. Ang kanyang mga kilos ay angkop at lahat ay kanyang pagsasaayos. Ang diwa ng Diyos ay katuwiran bagamat di madaling unawain ang kanyang mga gawa. Matuwid ang lahat ng kanyang ginagawa. Di lang talaga to nauunawaan. Nang ibigay ng Diyos si Pedro kay Satanas, paano tumugon si Pedro? Di maarok ang mga pagkilos mo ngunit anumang gawin mo'y taglay ang iyong mabuting kaloob at pagiging matuwid. Paanong hindi ko pupurihin ang iyong mga matatalinong gawa? Ngayon dapat mong makita na di pinupuksa ng Diyos si Satanas upang ipakita sa tao kung gaano siya nagawang tiwali ni Satanas at kung paano siya inililigtas ng Diyos. Sa huli, dahil labis na ginawang tiwali ni Satanas ang tao, mamamasdan niya ang malaking kasalanan ng pagtitiwali sa kanya ni Satanas. Pag winasak ng Diyos si Satanas, mamamasdan ng tao ang katuwiran niya. Naglalaman to ng disposisyon at karunungan ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay matuwid. Bagamat ito'y maaaring di maarok, huwag manghusga ng basta-basta. Kung sasabihin mong ang Diyos ay di matuwid dahil sa isang bagay na tingin mo'y di makatwiran, masyado kang hindi makatwiran. Nakakita si Pedro ng ilang bagay na di maunawaan. Ngunit sigurado siya na naroon ang karunungan ng Diyos at nasa mga bagay na yon ang kanyang kabutihang loob. Di maaarok ng tao ang lahat ng bagay, napakaraming bagay silang di nauunawaan. Sa gayon, hindi madaling malaman ang disposisyon ng Diyos. Amen. 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 Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos na hindi gaya ng inakala ko ang kanyang pagiging matuwid, ganap na patas at pantay-pantay. At hindi yun nangangahulugan na makukuha mo kung ano ang eksaktong ibinigay mo. Ang Diyos ang lumikha at tunay na matuwid ang kanyang diwa. Kaya kung magbigay man siya o kumuha, pagpalain man tayo o magdusa sa mga pagsubok, naglalaman yon ng kanyang karunungan. Ang lahat ng yon ay pahayag ng kanyang matuwid na disposisyon. Sinunod ni Job ang Diyos. Kinatatakutan ang Diyos at nilalayuan ang kasamaan buong buhay niya. Perpekto siya sa mga mata ng Diyos. Gayunpaman, sinubok pa rin siya ng ating Diyos. Umangat sa bawat pagsubok ang pananalig niya at paggalang sa Diyos sa kabila ng lahat. At sa huli, isa siyang matunog na saksi para sa Diyos at napagtagumpayan si Satanas. Tapos nagpakita sa kanya ang Diyos at mas lalo siyang pinagpala. Inihayag noon ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Oo. Naisip ko rin si Pablo. Marami siyang pinagdusahan at naglakbay ng malayo para ipalaganap ang ebanghelyo. Pero wala siyang tunay na paggalang at pagpapasakop sa Diyos.
Gusto niya lang ipagpalit ang kanyang pagsisikap sa mga pagpapala ng Diyos. Matapos gumawa ng ilang gawain, sinabi niyang, "Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran." Puno ng kanyang mga ambisyon at hangarin ang mga kontribusyon ni Pablo at transaksyonal ang mga yon. Hindi nagbago ang kanyang disposisyon at nasa isang landas siya na laban sa Diyos. Pinarusahan siya ng Diyos sa huli. Hindi tumitingin ang Diyos sa kung gaano karami ang ginagawa ng mga tao, kundi kung talagang nagmamahal at nagpapasakop sila sa Kanya, at kung nagbabago ang disposisyon nila sa buhay. Isa itong mas magandang pagpapakita ng banal at matuwid na disposisyon ng Diyos. Akala ko, babayaran ako batay sa ibinigay ko, na makakakuha ako ng isang bagay na pantay sa kontribusyon ko. Isa yung pantao transaksyonal na pananaw, na ganap na naiiba sa pagiging matuwid ng Diyos. Oo. Nakagawa na ako ng ilang sakripisyo at mabubuting bagay bilang mananampalataya. Pero mali ang pananaw ko at wala akong tunay na pagpapasakop sa Diyos. Sinisi at nilabanan ko pa rin ang Diyos nang magkasakit ang anak ko. Hindi nagbago ang disposisyon ko kundi isa akong taong nabibilang kay Satanas. Hindi talaga ako karapat-dapat sa mga pagpapala ng Diyos. Napagtanto kong hindi ko naunawaan ang matuwid na disposisyon ng Diyos, pero naramdaman ko na dahil nakailang sakripisyo na ako sa tungkulin ko, dapat protektahan at bantayan ng Diyos ang anak ko. Hindi ko ba hinahatulan ang gawain ng Diyos batay sa pantaong pananaw? Naisip ko ito mula sa mga salita ng Diyos. May angkop na hantungan ang lahat. Natutukoy ang mga hantungang ito ayon sa diwa ng bawat tao. At ganap na walang kinalaman sa ibang mga tao. Ang masasamang gawa at pagkamatuwid ng isang bata ay hindi maililipat sa kanyang mga magulang. Ang masasamang gawa at pagkamatuwid ng magulang ay hindi maililipat sa kanyang mga anak. May pinapasang kasalanan ang lahat at nagtatamasa ng kani-kanilang kapalaran. Walang pwedeng humalili sa iba pa. Ito ang pagkamatuwid. Amen. Amen. Naisip kong dahil isinuko ko ang ilang bagay para sa aking pananalig. Dapat pagalingin ng Diyos ang aking anak. Kung hindi, makikita ko siya bilang hindi matuwid. Talagang isa yung malaking kalokohan. Kahit gaano kalaki ang ibayad ko, iyon ang tungkulin ko. At ang dapat kong gawin bilang isang nilalang. Wala yung kinalaman sa sakit ng anak ko, sa kapalaran niya o hantungan. Hindi ko dapat gamitin yun para makipagtawaran sa Diyos. Talagang nakakapagpalaya para sa akin ang maunawaan ito. Salamat sa Diyos. Napakalaking tulong ng iyong pagbabahagi. Pakiramdam ko lagi, dapat tayong protektahan at pagpalain ng Diyos kung gumagawa tayo ng mga sakripisyo na iyon ang pagiging matuwid niya. Ngayon nakikita ko na kung gaano ako nagkamali. Na iyon na ay pagiging transaksyonal sa Diyos. Mismo. Oo. Nagbigay liwanag din yun para sa akin. Hindi gaya ng akala natin ang pagiging matuwid ng Diyos na mababawi natin ang inilalagay natin. Kundi, yun ay tungkol sa diwa niya at disposisyon. Ang lahat ng ginagawa niya ay matuwid. Hindi natin mauunawaan ang lahat ng yun, pero tinataglay nun ang matuwid niyang disposisyon. Maaaring hindi natin nakikita pero dapat nating hanapin ang katotohanan. Huwag sisihin at atulan ng Diyos batay sa mga kuro-kuro ng tao. Oo. Nakakapagbigay liwanag yun at isang landas ang pagsasagawa. Talaga. Isang araw, nakabasa ako ng sipi ng mga salita ng Diyos na tumulong sa aking maunawaan ang diwa ng mali kong pananaw. Panoorin natin ang isang video nun. Mabuti pa nga. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kahit gaano pa karaming bagay
ang mangyari sa kanila. Ang uri ng tao na isang antikristo ay hindi kailanman sumusubok na harapin ang mga ito sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan na nasa mga salita ng Diyos, lalong hindi nila sinusubukang makita ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito ay dahil ganap silang hindi naniniwala na ang bawat linya ng mga salita ng Diyos ay katotohanan at hindi nila tinatanggap ang tamang saloobin na sinasabi ng Diyos na nararapat taglayin ng mga tao sa lahat ng bagay. Isang uri lamang ng Diyos ang pinaniniwalaan nila. Ang supernatural na Diyos na nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan katulad ng mga huwad na Diyos gaya nina Guan Yin at Buddha na nagpapakita rin ng mga munting tanda at kababalaghan. Sa isipan ng mga antikristo, dapat sambahin ang Diyos habang nagtatago sa likod ng isang altar. Kinakain ang mga pagkaing inihahandog ng mga tao. Nilalanghap ang insensong sinusunog nila, tumutulong kapag nasa kaguluhan sila. Nag-aalok ng tulong at tinutupad ang kanilang mga kahilingan sa abot ng makakaya niya kung taimtim sila sa kanilang mga pagdalangin. Isang Diyos lamang na kagaya nito ang Diyos para sa mga antikristo. Samantalang hinahamak naman ng mga antikristo ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. At bakit ganoon? Kung pagbabatayan ang kalikasan at diwa ng mga antikristo, ang kinakailangan nila ay hindi ang gawain ng pagdidilig, pagpapastol at pagliligtas na ginagawa ng lumikha sa mga nilalang ng Diyos, kundi ang kasaganaan at tagumpay sa lahat ng bagay upang huwag maparusahan sa buhay na ito at mapunta sa langit kapag namatay sila. Kinukumpirma ng kanilang pananaw at mga pangangailangan ang kanilang diwa ng paglaban sa katotohanan. Amen. Bawat salita mula sa Diyos ay lubos na totoo. Sa pagninilay-nilay na pagtanto kong, pakiramdam ko lagi, dapat suklian ako ng Diyos pagpalain ako sa lahat ng ginawa ko sa pananampalataya ko, na dapat niyang panatilihing ligtas at maayos ang pamilya ko. Kaya nang makita ko na malaki na ang ibinuti ng anak ko matapos ang mga operasyon niya, naramdaman kong pagpapala yun ng Diyos at laking pasalamat ko at puno ako ng papuri. Nagpasya akong pagbutihin ang tungkulin ko para suklian ang pagmamahal ng Diyos. Pero nang lumala na naman ang kalagayan niya, gusto kong gumawa ng himala ang Diyos para mapagaling siya. Nang hindi ginawa ng Diyos ang gusto ko, napalitan ng galit ang mga ngiti ko. Galit sa Diyos sa hindi niya pagsasaalang-alang sa lahat ng sakripisyo ko para protektahan at pagalingin ang anak ko. Para bang pinagsisihan ko pa nga ang lahat ng ibinigay ko. Umikot lang ang lagay ng loob ko sa kung nakikinabang ba ako o nawawala ng isang bagay. Tama. Sa pananampalataya ko, hindi ako sumamba at nagpasakop sa Diyos bilang ang lumikha, kundi nakita ko siya bilang isang bagay na magbibigay ng mga hinihingi ko at magpapala sa akin. Ano ang kaibahan noon sa mga hindi mananampalatayang sumasamba kay
Buddha o Guan Yin. Hindi yun pagiging isang tunay na mananampalataya. Nagkatawang tao ang Diyos at 2 beses pumarito sa lupa. Nagtitiis ng matinding kahihiyan. Pagkondena, paglaban, paghihimagsik at mga maling pagkaunawa ng mga tao. Ang lahat ng yun ay para bigyan tayo ng mga salita niya at katotohanan para ang mga yon ang maging buhay natin. Nang mabuhay tayo ayon sa mga salita ng Diyos at matakasan ang katiwalian at maligtas tayong lahat sa huli. Nagbayad ang Diyos ng napakalaking halaga para sa sangkatauhan. Nagtamasa ako ng napakaraming biyaya at pagpapala ng Diyos sa mga taon ng pananampalataya ko. Nakamit ang pagdidilig at panustos ng maraming katotohanan. Pero hindi ako naging totoo sa Diyos. Masakit at nakakadismaya yun para sa Kanya. Nagsimula akong maramdaman na mas lalo akong nagkautang sa Diyos. At lumuhod ako sa harap niya, habang bumubuhos sa mukha ko ang mga luha ng pagkakonsensya. Nanalangin ako at nagsisi sa Diyos. Sinasabing, Diyos ko, matagal na akong nananalig nang di hinahanap ang katotohanan. Hindi ako nakatayong saksi para sa iyo sa pagkakasakit ng anak ko, kundi binigo kita. Diyos ko, malaki po ang utang ko sa iyo. Gusto ko pong magsisi sa iyo. At kung bubuti man ang anak ko o hindi, handa akong magpasakop sa iyong tuntunin at mga pagsasaayos. Bigyan mo po ako ng pananalig at samahan mo ako. Pakiramdam ko, isang malaking pabigat ang iniangat mula sa akin matapos ang panalangin yon. Mas gumaan ang pakiramdam ko at hindi na ako ganoon kabalisa tungkol sa sakit ng anak ko na gaya ng dati. Salamat sa sa Diyos. Kung walang patnubay ng mga salita ng Diyos, wala sa ating makakatayo na matatag. Oo. Oo. Ang pagkakamit ng tunay na pag-unawa sa sarili at pagkatuto sa tulong nito ay pagpapala talaga ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang araw, may isa pang sipi ng mga salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng ilang bagong pag-unawa sa lahat ng ito. Babasahin ko. Sige. Ito. Sige. Walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya ay pinagpala o sinumpa. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat tuparin ng tao. Ito ang tungkuling bigay sa kanya ng langit at hindi dapat umasa sa gantimpala, mga kondisyon o mga dahilan. Saka lamang niya nagagawa ang kanyang tungkulin. Ang mapagpala ay kapag nagawang perpekto ang isang tao sa pamamagitan ng paghatol at nagtatamasa siya ng pagpapala. Ang maisumpa ay kapag ang disposisyon ng isang tao ay di nagbabago matapos makastigo at mahatulan. Iyon ay kapag hindi sila na perpekto at kaya pinarusahan. Ngunit napagpala man sila o naisumpa, dapat tuparin ng mga nilalang ang kanilang mga nakaatang na tungkulin. Gawin ang dapat nilang gawin at gawin ang kaya nilang gawin. Ito ang pinakamaliit na bagay na dapat gawin ng isang taong naghahanap sa Diyos. Di mo dapat gawin ang tungkulin mo para lang mapagpala, ni tanggihan ito sa pangamba na maisumpa. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na ito. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin ang marapat lamang niyang gawin. At kung di niya matupad ang kanyang tungkulin, ito ang kanyang pagre-rebelde. Sa pamamagitan ng proseso ng paggawa ng kanyang tungkulin, unti-unting nagbabago ang tao. At sa pamamagitan ng prosesong ito, naipamamalas niya ang kanyang katapatan. Sa gayon, kapag mas nagagawa mo ang iyong tungkulin, mas maraming katotohanan ang matatanggap. At magiging mas totoo ang iyong pagpapahayag. Amen. Amen. Ipinakita nito sa akin na walang kinalaman ang paggawa ng tungkulin natin sa pagiging pinagpala o sinumpa. Bilang isang nilalang, dapat kong suklian ang pagmamahal ng Diyos. Tama yon at wasto.
Para yung mga magulang na nagpapalaki ng mga anak nila, dapat maging magalang ang mga anak nila. Hindi dapat tungkol sa pagmamana. Hindi dapat yon may kondisyon. Iyon ang pinakapangunahing bagay na dapat gawin ng isang tao. Pero hindi ko iniisip kung paano masusuklian ang pagmamahal ng Diyos sa aking tungkulin. Sa halip, ginusto kong gamitin ang tungkuling ibinigay sa akin ng Diyos bilang bentahe para makipagtawaran sa Diyos. Humihiling ng biyaya at mga pagpapala mula sa Diyos para sa kaunting na ibigay ko. Nang wala yon, sinisi ko ang Diyos. Wala akong konsensya at talagang binigo ko ang Diyos. Matapos magkasakit ang anak ko, puno ako ng mga kahilingan at laging mali ang pagkakaunawa ko sa Diyos at sinisisi siya. Talagang kinamuhian ko ang sarili ko dahil sa isiping ito. Tahimik kong napagpasyahan na kung bumuti man ang lagay ng anak ko o hindi, hindi ko nasisisihin ang Diyos kailanman. Pagkatapos noon, mas lumala nang lumala ang anak ko. Malinaw na humihina ang kalusugan niya sa bawat araw. Nasaktan at nagdurusa ako. Pero mas malaya ang pakiramdam ng puso ko. Salamat sa Diyos. Isang araw, nabasa ko to sa mga salita ng Diyos. Lubos nang naiplano ng Diyos ang simula, pagdating, haba ng buhay, ang katapusan ng lahat ng nilalang ng Diyos, gayon din ang kanilang misyon sa buhay at tungkuling ginagampanan sa buong sangkatauhan at walang sino mang maaaring bumago sa mga bagay na ito. Ito ang otoridad ng lumikha. Ang pagdating ng bawat nilalang, kung gaano katagal sila mabubuhay, ang kanilang misyon sa buhay, lahat ng batas na ito, bawat isa sa mga ito, ay inordena ng Diyos. Tulad ng i-orden, ang orbit ng bawat bagay na celestial. Aling orbit ang sinusundan ng mga bagay na ito? Ilang taon? Paano nag-orbit ang mga ito? Anong mga batas ang sinusunod ng mga ito? Lahat ng ito ay inorden ng Diyos noong unang panahon. Hindi nagbago sa loob ng libu-libo at 10,000 taon. Ito ay inorden ng Diyos at ito ang kanyang otoridad. Amen. Totoo yon. Ang Diyos ang lumikha at nasa mga kamay niya ang haba ng buhay natin. Totoo yan. Kung gaano katagal tayong mabubuhay, gaano karami ang pagdurusa at pagpapala natin, nasa mga kamay ng Diyos lahat yon. Hindi pahahabain ng Diyos ang buhay ng isang tao dahil lang sa gumawa sila ng mabubuting gawa. At di niya tatapusin ng maaga ang buhay nila dahil gumawa sila ng maraming kasamaan. Kung mabuti o masama man ang isang tao, kapag natapos na ang nakatakdang oras nila, kukunin na ng Diyos ang buhay nila. Walang makakapagbago noon. Matagal na panahon ang itinakda ng Diyos kung gaano kahaba ang magiging buhay ng anak ko, matuwid ang anumang gawin niya. At kailangan ko lang magpasakop sa kanyang pamamahala. Amen. Amen. Pinagaan ng pag-unawa ko rito ang kaunti sa pasakit ko. Alam kong anuman ang kahinatnan ng anak ko, kailangan kong gawin ang tungkulin ng isang nilalang at suklian ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Noong Marso ng taong ito, tuluyan na akong nagpaalam sa anak ko. Pero salamat sa patnubay ng mga salita ng Diyos. Nagawa kong harapin ng tama ang pagpanaw niya at bawas ang naging pagdurusa ko. Salamat sa Diyos. Sa nakaraang 2 taong ito mula ng unang nagkasakit ang anak ko, matindi ang naging pagdurusa ko. Pero sa pamamagitan ng lahat ng ito, nakita ko ang mga kasuklam-suklam kong layunin sa paghahanap ng mga pagpapala sa aking pananampalataya. Nakita ko kung gaano ako ginawang tiwali ni Satanas. At kung hindi malulutas ang katiwaliang ito, patuloy kong sisisihin at lalabanan ng Diyos. Tama yan. Talagang ipinakita sa akin ang karanasang ito kung gaano ang naging pakinabang sa buhay ko ng paghihirap na ito. Mas lumihis ang gawa ng Diyos sa kuro-kuro natin. Mas maraming katotohanang dapat hanapin doon. Kaligtasan nito para sa atin. Amen. Napakalaking tulong sa akin ng pagbabahagi na ito.